Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa employment. Employment at pagiging VA. Ang problema kasi ngayon sobrang hirap maghanap ng trabaho sa Pilipinas. Kahit graduate ka, kahit na may kakilala nga ako, nag-doctorate, nahirapan pa rin mag-apply. Di ba? Maraming credentials. Kapag andito ko sa Pilipinas, may something talaga bakit napakahirap mag-apply. Bakit napakahirap maghanap ng trabaho? May something ganyan sa Pilipinas eh. At the same time, sa mga VA ngayon na magsisimula pa lang, nararamdaman ko din na medyo nahihirapan din sila na maghanap ng client. Nahihirapan din sila na pumwesto is hindi kagaya 4 years ago, 5 years ago, at 10 years ago. Pagiging VA ay napaka-in-demand talaga. Iba yung market noon, iba yung market ngayon. Pero ibig sabihin ba nun, wala na tayong pag-asa? Ibig sabihin ba nun, wala na tayong pwedeng magawa? Yan yung pag-usapan natin ngayon. Kasi iba na ang patakaran ngayon, iba na ang kalakaran ngayon, kumpara 10 years ago, 5 years ago, both sa employment at sa international market, which is yung pagiging VA. Kung interesado kayo dyan, tapusin nyo yung episode natin ngayon. Kasi yan yung pag-uusapan natin na kung ako ang magsusuot ng sapatos nyo. Kung ako nasa pwesto nyo ngayon, magsisimula pa lang, wala pang masyadong credential, wala pa masyadong certificate, wala pa masyadong napatunayan sa buhay. Paano ko sisimulan yung buhay ko na magkaroon pa rin ako ng edge sa market na hindi ako masyadong mahirapan sa paghahanap ng trabaho o paghahanap ng kliyente? Yun, at least natawid ko na yung topic. Hi, kung ngayon lang pala tayo nagkita, ako nga pala si Kyle. At 4 years po ang experience ko sa pagiging VA bookkeeper. So work from home po ako ngayon. Itong pinagsasalitaan ko ngayon, kwarto ko to na dito ko nagtatrabaho din. At ngayon, especially sa mga social media ko lahat, sinishare ko lahat ng mga nalalaman ko. At especially sa pagiging freelancer, personal insight sa mga nangyayari, at in life din as well in general. So, sinishare ko yan sa aking social media. Now, ang topic natin ngayon ay very important. How should you position yourself or anong magagawa mo sa gantong kakrisis na ekonomiya, gantong kakrisis na mga panahon? Kasi aminin na natin, no, mag-comment kayo dyan. Aminin na natin, napakahirap talaga maghanap ng trabaho ngayon. Sobrang hirap. Hindi pa sobrang hirap, sobrang mura. Diba? Yung minimum wage ngayon, parang hindi na nakakabuhay ng tao. Hindi na nakaka-sustain ng pamilya. O kahit nga, sarili mo na lang, hindi din nakaka-sustain. Pero paano nga? Ano nga pwedeng gawin natin para malabanan yan at may edge tayo sa market? Gusto ko muna i-explain sa inyo kung paano gumagana ng simple, no? Paano gumagana ng simple o sa economics likod ng employment or workforce, yung human resource. Tayo na mga empleyado, tayo na mga VA, same lang naman yan eh. Ang ini-spend natin ay ating expertise at ating time. Either expertise natin or time natin or both. Now, sa mundo ng business world, sa mundo ng ekonomiya, sa likod ng capitalism economy, binabayaran ka based sa value na binibigay mo sa mga businesses na pinagtatrabahuan mo o plano mong pagtrabahuan. Hindi na natin yan dapat i-overthink. Value na pinoprovide mo sa isang entity. Now, kung gaano kabigat yung responsibilidad mo as someone gaano kabigat yung role mo sa isang kumpanya, mas mahal yung bayad sa'yo. Kaya mahal ang bayad sa mga CEO kasi sila yung nag-e-execute sa business. Sila yung nangunguna sa pag-execute ng mga bagay-bagay like innovation and everything and implementation. Kaya mahal bayad sa kanila.
Bakit mahal ang bayad kung magpapatayo ka ng bahay? Kasi mahirap siyang gawin. Try niyong magpakontrata ng construction, paggawa kayo ng bahay, mahal yan. Bakit mahal? Kasi mahirap siyang gawin. The more na mahirap gawin yung isang bagay, the more na mahirap gawin, o the more na konti lang yung supply, hindi konting yung gumagawa at yung may kayang gawin yan. Tapos malaki yung demand, malaki tsansa na mahal ang bayad sa kanya. Okay? I-bear in mind nyo yan kasi importante yan sa pag-uusapan natin na employment at international market. Hindi ko ma-worry dati yan. Hindi ko magets din dati yan eh. Bakit may minimum wage? Bakit may middle class? At bakit may sobrang yaman? Bakit may sobrang yaman? Hindi ko magets yan. Pero napagtanto ko na simple lang palang ekonomiya. Kung gaano kabigat o kung ano yung ambag mo sa mundo, kung gaano kabigat yung ambag mo sa mundo, kung gaano kabigat yung value na pinoprovide mo sa mundo, the more na mas mahal yung bayad sa'yo. Alam nyo yung mga minimum wage, no? Mga minimum wage, yun yung usually, yung mga repetitive task, yung mga pwedeng paulit-ulitin lang. Yung admin, yung clerk, yung anong tawag nung sa front desk, yung mga ganon, yung pwedeng ulit-ulitin, yung repetitive task. At yung ano naman, yung above minimum, yun na yung expertise na method, expertise na tawag nito, expertise na ang ginagamit nila doon. Example, yung mga CFO, Chief Financial Officer, yung utak na yung ginagamit talaga na hindi siya pwedeng paulit-ulitin kasi iba't iba talaga yung nangyayari at may risk din nakasama. Ano pa, yung mga CEO, yung mga CFO, yung mga construction services, yung mga gumagawa ng website, ganon, di ba? Yung mga creatives, yung mga video editor, mahal bayad sa kanila. Alam niyo ba yon na mahal ang bayad sa kanila? Bakit? Kasi hindi siya nauulit-ulit. Hindi siya pwedeng gawan lang ng sistema rekta kasi kailangan ng utak, kailangan ng effort, kailangan ng brain cells para mapagana yung isang bagay. Alam nyo kung bakit mahal din ang bayad sa mga sales? Bakit willing magbayad yung mga kumpanya ng komisyon? Kasi hindi lahat ng tao kayang magbenta. Hindi lahat kaya ng tao magbenta at yung benta ang pinaka-importante na elemento para mag-run yung business. Kasi doon nang manggagaling yung sales, yung cash flow. Doon nang gagaling kaya mga mahal yung bayad. So yun yung pinaka tawag nito. Nagba-barrier kung bakit may minimum at saka merong above minimum. At merong iba, ang entrepreneur, walang fix din yan. Walang fix na pay. Bakit? Kasi may risk na kasama. Kaya yung entrepreneur, pwedeng mahal siya ng bayad, pwede din na wala siyang bayad. Kasi it depends sa kung gagana ba yung business idea niya. Pero pag pumaldo din naman, pag pumal yung business, sobrang malaki din yung deserve niyang pay. Bakit? Kasi hindi lahat ng tao kayang magnegosyo, hindi lahat ng tao kayang mag-innovate. Hindi lahat kayang mag-execute. Kaya mahal bayad sa kanila. Kung gusto mo fix, okay, sa employment ka na, yung rank and file na paulit-ulit na yung ginagawa mo, na hindi masyado kailangan ng creativity and analytics. Yun yung pinagkaiba kung bakit may mahal at may murang sahod. Now, sa ngayon, ang minimum wage ng currently sa ating bansa ay literal na sobrang liit, no? Sobrang liit talaga. Aminin naman natin na sa hindi siya nakakabuhay ng pamilya. Minsan, depende pa sa lugar, hindi rin nakakabuhay ng individual. Ngayon, kung ikaw, someone, nakikita mo na yung vision na yon, mapapaisip ka ba
Hindi ka ba napapaisip, nagagraduate na ako ngayong taon. Tapos parang nadadown ka na sa current minimum wage. Nadadown ka ng, yun na ba yung magiging trabaho ko? Yun na ba yung magiging sahod ko? Mai-enjoy ko kaya yung after kong graduate? Mai-enjoy ko kaya yung buhay after kong graduate? Maiisip mo yan, di ba? Sobrang mura nga ng sahuran ngayon. Now, kung ako ang nasa sitwasyon nyo, may gagawin akong bagay para at least umangat yung sahod ko. May gagawin akong mga bagay para may edge ako sa market na hindi minimum yung ibabayad sa akin. At ngayon, isi-share ko yan dito sa episode na to. Pero before yan, may kikwento ko sa inyo. Kwento. Ako personally, na-try ko nang mag-work ng below minimum, minimum wage, at above minimum wage. Na-try ko na yung tatlong type of sahod. Pero despite na natanggap ko na yung na-experience ko na yung tatlo na yan, napakahirap pa rin tumungtong sa middle class na social class, mahirap pa rin. Pero i-share ko pa rin sa inyo kung paano naging posible na na-try kong mag below minimum, mag minimum, at above minimum. Ikikwento ko yan sa inyo. Below minimum muna tayo. Nung senior high school ako, nag-pandemic. 2019 ata yun o 2020. Nag-pandemic. Pagka-pandemic, may ECQ, di ba? So lahat nasa bahay. Nung yung winala na yung ECQ, may GCQ, may ganun, may tier kasi yun eh. Na yung ECQ, bawal talagang may lumabas. Pag GCQ, good evening, Christina, may pag ECQ, bawal lumabas. Pag GCQ, with caution na. Open na yung mga malls. Pero dapat may face mask at dapat may face shield. May ganun kasi dati. Na-delay ang klase nun sa senior high school na pasukan. Kasi, sa gobyerno kasi hindi na-anticipate na tatagal yung pandemya. Hindi na-anticipate eh. Kaya, dinelay yung klase. Kasi, para maging okay din. Para mabilis na, para mabilis na mapuksa at mabilis na, dapat hindi na kumalat yung sakit para magkaklase na agad. While sa period na nade-delay yung klase, nagtrabaho ko. Sa churchmate ko dati nagtatrabaho sa isang banana chip plantation. Familiar kayo doon? Banana chip plantation. Basically, isa siyang factory na paggawaan ng banana chips. At sa banana chips pala may tinatawag na two types of fry. Yung dalawang klaseng pagprito. Yun. Naalala ko pa. Yung first fry, yun yung unang prito. Yung galing sa hilaw na saging, piniprito siya. Unang prito yon, first fry tawag doon. At minsan, may factory na first fry lang. Pagka first fry niya, ina-export agad yan or inililipat ng factory. Kasi ililipat siya for second fry. Ano yung second fry? Yun na yung nilalagyan ng coat. Piniprito siya sa may asukal, sa may flavor. Yun yung second fry. So ako, personally, nakapagtrabaho ako sa isang banana chip plantation na banana chip factory na first fry. At naging cooker talaga ako nun. Talagang yung napakalaking kawali na 3 yung babantayan mo. Kapag isang segundo lang or siguro 5 seconds allowance na hindi mo siya makuha ng on time, sunog yun, reject yun, at papagalitan ka. Ang namin doon, working hours, pumapalo ng more than 8 hours. Minsan nagti-12
minsan 9, pero usually may nangyayaring 12 eh, may nangyayaring 9, 10, tsaka 12. Depende kasi magbabase kami, kapag basa yung kahoy, ginagamit, matagal maluto. Kaya kami ang nagsasuffer kapag yung kahoy ay basa. Kaya kapag naulan, matagal kaming matapos niyan kasi basa yung mga kahoy. Pumapalo ng ganong oras ng trabaho namin. Si MJ ba to? Sino to? Ay, si Motas. Motas, kumusta? Hindi, may pangalawa pa akong, nung kami nila Miller, ano yon? Iba yon. Tsaka may nilipatan pa akong yung ka-churchmate ko. Pumapalo ng 8, 9, 10, 12 oras yung trabaho namin. Minimum wage. Ay, below minimum wage. Minsan 300 yung araw. Napakahirap abutin ng 400 eh. Kasi bakit? Production-based siya. Kung ano yung napoproduce namin sa buong planta, yun yung pagbabasehan na magiging sahod namin. Ano yun? Parang boxes base ata yun. Kung ilang box yung nagawa namin, yun yung basehan kung paano yung ano namin, yung sahod namin. Kaya regardless kung ganong oras kami nagtatrabaho, pero yun yung rate namin, konti lang yung mapoproduce namin. Sobrang ikli lang nung magiging sahod namin. Below minimum talaga yung guys. Pagod, pawis, talagang wala akong naipon doon. Pero may good news ako doon. Kasi doon din ako nagka first time na magka-SSS, Pag-ibig, tsaka PhilHealth. So bata pa lang ako, mga siguro 19 or 20, kompleto na yung government benefits ko. Kaya hindi na ako nahirapan magkumuha ng mga valid ID. Yun din yung good side ko doon. Pero below minimum yun. Paano ako nakapagtawid sa minimum? Okay, ito na yung kwento. Nung nung pagkatapos ko sa Banana Chips, nung senior high school kasi ako, yung course ko ay, yung strand ko ay Accountancy Business Management, ABM. Gusto ko yung accounting. Paborito ko yung accounting. At habang nagtatrabaho ako, napiprito ako ng bultuhang saging. Naiisip ko. Napiprito ako ng ganyan, naisip ko. Sobrang galing ko sa accounting sa school. Dito na ba ako habang buhay? Ganito na ba talaga yung magiging buhay ko? Na magpiprito na lang ng saging, tapos below minimum. Pero pinagdadasal ko talaga sa Diyos. Nasa kaloob-looban ko, gusto ko na accounting related yung magiging trabaho ko. Yun talaga nasa puso ko. Kasi isa sa mga pinaka-paborito, hindi pala sa isa. Ang pinaka-paborito kong subject ng senior high school, accounting lang, wala nang iba. Accounting lang talaga. Kaya may knowledge na ako sa fundamentals of accounting. Napiprito ko ng ganyan. Nagre-relapse ako. Kasi wala kang makakausap eh. Sobrang init. Tapos malayo yung mga katrabaho mo. Napaisip ako, Lord, gusto ko talaga yung accounting related na trabaho. Yun talaga yung feel ko, sobrang saya ko siyang gawin ng mahabang panahon na kahit na paulit-ulit. Kasi gusto ko yung gagawin ko. Ginaganyan ko yung sarili ko. Tapos nun, kasi pandemic, doon umuso yung katakang work from home. Di ko alam kung lumabas yan sa newsfeed nyo, pero doon kasi nagsilabasan yung iba't ibang terminology na mga possible mong pwedeng trabahuin. May work from home, may VA. Doon nagsilabasan sa newsfeed ko yan nung pandemic. Inisip ko, pwede kayang maging VA? Yung isang pwede kayang maging VA yung may alam sa accounting. Doon ko na time na naisip o doon ko na time na na-curious about sa pagiging VA na related sa accounting. So nagsa-search lang ako. Okay. Kahit i-search nyo ngayon, no? I-search nyo ngayon, pwede kaya? May VA kaya
na bookkeeping or accounting yung ginagawa. Pag-search nyo yan, ang lumalabas dyan, VA bookkeeper or freelance bookkeeper. US market, yung US, yung pagsisilbihan mo. At doon nagsilabasan yung QuickBooks Online, yung accounting software, ganyan. So, naintriga ako. May chance. Pero tinanong ko sarili ko, pwede kaya maging VA bookkeeper kahit hindi ka pa-graduate ng accounting? So, sinearch ko ulit. Sakto, pwede. So, nasabi ko sa isip ko, sinabi ko sa Diyos, Lord, kung pwede, itatry ko. Gagawin ko yung best ko na makalusot sa ganyang na kahit hindi graduate kasi nag-proceed man ako ng first year noon, hindi ko rin tinapos. Nag-drop din ako due to finances din. So, yun. Fast forward, dahil minimum wage lang ako, kailangan ko pag-ipunan yung course na gusto kong bilhin para malaman kung ano talagang ginagawa ng isang virtual assistant na bookkeeper. So, meron akong biniling course niyan dati. So, sa VA Training Philippines. Siguro mga worth 2,000 plus yun. Or below 1,000. Hindi, below 2,000. Nasa ganyan, pero hindi bababa ng 1,000 yun. Alam ko na yung gagawin ko. Hindi ako masyadong nahihirapan. Kasi, alam ko na yung accounting at the same time, ma-technical din ako. Lagi ako naglalaro ng Dota. So, yung computer, hindi na bago sa akin yun. Now, nung alam ko na yung gagawin, hindi pala yun yung pinakamahirap na part. Ang pinakamahirap pala na part doon ay paano ka makakuha ng client. Legit guys, sobrang hirap pumanap ng client kapag wala kang experience at wala kang degree. Double kill ako nun. Kayo, kapag nagsisimula kayo maging VA ngayon, may nagtatanong sa akin, Kyle, pwede bang maging VA ang o pwede ba maging bookkeeper ng walang experience, pero may degree naman ako? May edge na kayo nun. Kasi ako, nung nagsimula ako maging VA bookkeeper, wala akong degree at wala akong experience. Double kill. At napakabata ko pa nun. Sobrang bata ko pa, hindi pa ako 20 noon. Kaya kapag naharap ako sa mga interview dati, talagang pinapamukha sa akin, sorry, pero hindi kami tumatanggap ng walang experience, wala pang degree, at sobrang bata ko pa. Kasi nga, kapag graduate ka ng senior high school, magiging ka pa lang yan, 18 ka pa lang yan, 18, 19. Wala ka pang yan, totoy ka pa yan. Yun yung napapamukha sa akin araw-araw. At while nag-explore ako sa pagiging VA, hindi pa ako nag-resign nun agad. Kinukulit ko pa yung opisina namin sa banana chip plantation, banana chip factory. Sinasabi ko, ma'am, pwede bang mag-intern ako dyan as accounting staff? Kahit wala ng sahod, magka-experience lang ako, ma'am. Gagalingan ko, ma'am, promise. Alam ko yung ginagawa ko. Interviewin nyo lang ako. Ginaganyan ko talaga yung supervisor namin. Sabi niya, sige, kung alam mo yung gagawin mo, try kong i-endorse. Try kong endorse ka. Kasi yung supervisor namin, nasa operations, nasa loob, tapos babalik-balik siya sa opisina. So sabi ko, ma'am, sige na ma'am, refer mo ako. Kahit wala mo ng sahod, ma'am, basta mapakita ko lang sa inyo na alam ko yung ginagawa ko, alam ko yung gagawin ko. Okay, eto na. Nung bumalik sa akin yung supervisor, sabi, Kyle, pasensya na. Hindi ko kasi ma-validate at hindi kasi talaga pwede na walang degree. Okay lang daw sana nung walang experience pero may degree. Parehas akong wala akong degree, wala akong experience. Patay ako. Nawalan ako ng pag-asa. Kaya hindi ako umalis doon sa banana chip plantation na yon na hindi ko gusto yung ginagawa ko. Gusto ko yung ginagawa ko doon kahit mahirap. Marami akong kaibigan doon. Masaya akong nagtatrabaho doon. Pero hindi ako umalis doon dahil nahihirapan ako at maliit yung sahod. Umalis ako doon dahil masama loob ko sa opisina. Hindi na ako pinagbigyan para naman silang ewan doon. Bata pa ako noon, madamdamin pa. Nag-resign ako. Sabi, wala pala akong future dito sa field na to. So, nag-resign ako, nag-focus na lang ako humanap ng client. So, 2 months, December yun,
December 2021, 2020, nakalimutan ko na kasi kailan ko nakuha yung certification ko sa QuickBooks eh. Yung software na certification na nagpapatunay na marunong kang gumamit ng software na yon. US yun, medyo mahirap din, pero kaya naman. So pagkakuha ko nun, 2 months, akong apply ng apply before pa ako nagkaon ng client. At hindi pa minimum yun. Hindi. Above minimum siya kung 8 hours yung work. Pero 8 hours a day. Pero hindi kasi 8 hours a day eh. Ang rate, una kong rate as a VA ay $3 per hour. So, mga ano lang, mga 50 pa conversion nun. So, 150 per hour pesos. Maliit. Hindi pa 8 hours a day yun. Minsan ang billing ko sa client mga 15 hours 15 hours a week or 2 linggo. Sobrang liit. Sobrang liit talaga. Hindi pa, para sa akin, below minimum pa rin yun. Pero naramdaman ko na malaki pala talaga yung possible na kitain kapag expertise na yung gagamitin mo. Kasi yung mga pinagsisilbihan ko noon, mga small business owner pa eh. So, kailangan nila ng expertise ko para maayos yung accounting nila. So, kahit ganun yung bayad sa akin, kapag dito naman ipapalo yun sa Pilipinas, at sa akin na walang experience, papatulan ko nga yun sana guys eh, kahit wala akong sahod. Papatulan ko yun. Kasi ako, wala ka ba namang experience, wala ka ba namang degree, hindi ka ba mangliliit sa sarili mo? Hindi ka ba gagapang, hindi mo ba gagawin yung lahat para lang makatawid ka sa kabilang aspeto ng buhay na may experience ka kahit wala kang degree. Yun yung ginawa ko. Pinatulan ko yung lowball at hindi ko namamalayan 1 year na nakalipas o siguro mga 6 months, nag-intern ako sa isang accounting firm. Online lang din ginagawa ko. Doon ako nagka-claims ng taxation din. Tapos after 1 year, hindi ko namamalayan na gumagaling ako. Na-excite ako guys. Gumagaling ako. Kasi halos lahat ng content na pinapakinggan ko, lahat ng mga content na ginagawa ko personal, ay related sa accounting at pagiging VA. Hindi ko namamalayan, gumagaling ako through time. Gumagaling ako. Now, nung gumaling na ako, kahit hindi pa fix yung sahod ko, dahil hindi pa fix yung sahod ko, nag-apply ako ng work na full-time. 500 a day, Canada-based na business, pero may opisina dito sa amin, sa city namin. So, pinatulan ko din yun, 500 a day. So, yun yung trabaho na minimum wage ako. So, from Banana Chip Factory, tapos naging VA bookkeeper na unstable, at dahil may experience na ako sa international market, na-hire ako sa isang minimum wage na Canada-based na business. So, doon ko na-experience yung below minimum at saka minimum. Okay? Doon ko na-experience. Pagka-experience ko nun, wala naman masyadong pinagkaiba sa wala masyadong pinagkaiba sa naging lifestyle ko nung below minimum tsaka above minimum. Below minimum tsaka minimum wage. Parehas kapos. Promise, nagwa-wonder din ako, parehas kapos. At saka, hindi ko masyado gusto yung ginagawa ko kasi hindi siya accounting. Admin staff siya, tsaka minsan nagsisales ako. Pero ang natutunan ko doon, magbenta, at saka customer relation ng mga conversation, customer service, at admin works. Doon ako lumalim yung experience ko doon. Minimum ako doon. Now, paano ko natawid yung sarili ko sa above minimum? Paano ko natawid? Ano bang minimum? Comment naman kayo dyan. Anong minimum wage sa lugar nyo? Yung per day na rate. Nung nagtatrabaho pa lang ako paano po ba kayo communication nyo as first client? Okay. Babalikan natin yung tanong niyo mamaya. Magandang tanong yan. Now, nung nasa Canada base pa lang ako na work, 500 a day. Dahil kapos, sinabi ko na nga kapos, di ba? Sinabi ko nga kapos. Pero, experience ko pa rin yun. May mga part-time pa rin ako as a VA bookkeeper.
Pero nag-a-apply na ako ng work pa Davao City. Dito kasi sa amin, walang mga BPO na mga nag-hire ng accounting related na work. Sa Davao marami. Davao City. Guys, dito sa amin kasi, dito sa may Davao region, walang yung mga malalaking BPO company na mga back office. Davao City yan, bagsak lahat. Maganda kasi ekonomiya sa Davao City. So, doon maraming job opportunity doon na US ang mga company pero diyan nag-oopisina sa Davao City. Marami yan diyan sa Davao City. So, nag-apply na ako ng accounting related while nasa work ako. So, nagtatanggap na ako ng interview. Same pa rin, sabi sa akin, may degree ka ba o wala? Sabi ko, wala pa akong degree. Pero may experience ako. Accounting related. Alam ko yung QuickBooks. Alam ko na yung mga ganon-ganon. Alam ko yung QuickBooks, client communication, reconciliation, lahat. Alam ko yung gagawin na yan. Wala nga lang akong degree pa as of the moment. So maraming rejection din while nagtatrabaho ako. Pero may isang company na tumanggap sa akin. Tumanggap sila kasi hindi dahil sa credentials ko. Tumanggap nila ako dahil urgent. Sabi nila, sige, kung alam mo naman yung gagawin mo, lipat ka na ng Davao, maghanap ka na ng kasi tanggap ka na sa Monday, magsisimula ka na. So, ang sahod ko doon, nagre-range sa 18 to 21. Depende sa OT at saka, depende sa OT at the same time, sa incentives. So, yun yung pinakaunang above minimum ko. Kasi, above minimum talaga yun. Hindi naman yun way more above, pero above minimum yun. So, yun yung pinakakwento kung paano ko ginapang yung below minimum ko, yung minimum ko, at saka above minimum. On-site naman yun, on-site. Ngayon, work from home na lang ako. Mini-maintain ko pa rin yung work from home VA pa rin ako ngayon. Pero paano naging posible yun na nagapang ko? At kung wala pa akong experience, sa panahon ngayon, ano kayang pwede kong gawin para may magka-edge na ako? May mga nalaktawan kasi akong mga skills doon eh. At hindi ko nire-recommend talaga ang talagang job. Yung tumalon ka ng tumalon ng kampanya, yung job hopping ba yun tawag doon? Yung sobrang dalas mong lumipat ng kumpanya. Hindi ko nire-recommend yun kasi sa akin personally, yun din yung disadvantage. O job hopping tawag doon. Disadvantage yun sa resume nyo actually. Kaya hindi ko nire-recommend yun. At isa din yun sa mga pinagsisihan ko kung bakit ginawa ko yun. Pero, yun nga, kung magsisimula pa lang kayo sa inyong career, no? In general, magiging VA man kayo, magiging empleyado man kayo, regardless sa kung anong gawin nyo sa buhay nyo, kung suot ko yung sapatos nyo, kung ako nasa sitwasyon nyo, ito yung gagawin ko. Kung magsisimula pa lang ako. Okay. Ito yung papakinggan yung part ng ating episode ngayon. May hindi ako kinwento sa inyo. May hindi ako kinwento sa inyo sa buhay ko nung below minimum, above minimum, below minimum, minimum, tsaka above minimum. Hindi ko nakwento yung life ko after that. Kasi nag-resign ako nung sa Davao City ko na pinagtatrabahuan. Kasi may isang skill akong natutunan na it made me valuable up to this date. Gusto niyo bang malaman 'yon? Na sa isang bagay na 'yun, napakasimpleng bagay na dahil alam ko 'yon, hindi na ako nahirapan masyadong maghanap ng opportunity. Gusto nyo bang malaman? Comment down naman kayo kung gusto nyo malaman. Kung ayaw nyo, mag-end live na tayo. At nga pala, yung sa Davao City, yun din yung pinaka-unang accounting-related corporate experience ko. Kaya yun yung isa sa mga pinaka-solid ko talaga sa resume ko. Yun talaga.
Kaya nung after kong mag-resign doon, hindi ako masyadong nahirapan talagang maghanap ng corporate na setup kasi meron na ako noon. Pero iba yung tinahak kong buhay after kong nag-resign doon. Ibang tinahak kong buhay. Related pa rin sa accounting, pero gusto kong i-open up sa inyo to. After kong mag-resign or during siguro 3 months prior or 2 months prior sa pagiging accounts payable specialist ko sa Davao City, may skill akong importanteng natutunan. Kasi mahilig ako mag-explore eh. Alam nyo, ang skill lang napakasimple na nagdala sa akin na maging valuable in the workforce market ay ang sinong uhula. Napaka ano nito guys. Napaka alam nyo to, hindi kasi siya obvious, pero ito yung magdadala sa inyo para maging valuable kayo sa market. Sinong uhula? Sabi ni Tel, kamusta ka na? Maging teachable? Alam niyo yung skill na natutunan ko, hindi ko i-gatekeep to sa inyo. Yung skill ko sa ganun lang. Nag-resign ako dahil na-experience ko at nalaman ko yung skill ng pagko-content. Bakit nyo ako pinagkatiwalaan? Di nyo namamalayan na tumatambay na kayo sa live ko, pinagkakatiwalaan nyo na ako. Kasi nagko-content ako. Silipin nyo lang ang aking YT channel or i-search nyo lang yung full name ko sa Google Chrome. Lalabas yan lahat ng mga social media ko kasi public akong tao. Hindi ako sikat, lalong hindi pa monetize lahat ng platforms ko. Pero, kahit hindi ako sikat, kaya kong ipagmayabang na napaka-credible ng pangalan ko. Kasi public ako eh. At alam ko yung mga sinasabi kong mga bagay sa internet. At isi-share ko sa inyo kung gusto nyo talaga, kung seryoso talaga kayo na magkaroon kayo ng edge sa market when it comes sa workforce. Gagawin nyo talaga dapat tong bagay na to. Wala nang iba. Bibigyan ko kayo ng example. Okay? Kong TV. Hindi na tayo lalayo. Legendary vlogger ng Pilipinas. Nabaliktad ang mundo ni Kong TV dahil sa pagko-content. Nabaliktad. At yung mga kilala nyo mga vlogger ngayon, bumaliktad ang buhay dahil sa pagko-content. Pero iba lang yung sa kanila, entertainment. Sa atin, ia-apply natin sa ating professional experience. I-apply natin sa ating professional na career. Kaya yung lahat ng mga tinuturo ko about sa buhay, about sa aking pagiging VA, at about sa anong pwede nyong gawin para maging VA din. Kasi I'm trying to increase my credibility at gusto kong patunayan. Hindi nang patunayan, gusto ko lang i-document na alam ko yung ginagawa ko. At dahil alam ko yung ginagawa ko, it made me credible. At it made like a social proof na I know what I do. At kung magsisimula ako sa inyo, gagraduate pa ako, magsisimula pa ako magseryoso sa buhay, ito yung una kong gagawin. Kapag ganito kasi yung basahin nyo, pagko-content, mahirap, di ba? Mahirap. Mahirap siya pakinggan. Pagko-content, mahirap yan. Kyle, mahirap yan. Hindi lahat ng tao may kapal ng mukha. Hindi lahat ng tao kaya magsalita sa camera. Kaya, ito yung ima-mind shift ko sa inyo ngayon. Kalimutan nyo yung word na pagko-content. At instead of pagko-content yung isipin nyo, ito yung isipin nyo na word. Just simply document.
Now, di ba? Napakasimple yan. Ang YouTube channel ko is a documentary of what I know, what I believe, and what is my principle in life. Kapag tapusin nyo yung lahat ng video ko sa YouTube, makikilala nyo na ako personal. Kasi ako talaga yon. Pinaniniwalaan ko yon. Sa puso't isipan ko yon galing. At galing sa mismong bibig at mukha ko yon. Bibigyan ko kayo ng idea ng iba't ibang klase kung paano i-document yung buhay nyo na nakakadagdag ng credibility nyo personal. Gusto nyo ba yon? Type yes kung gusto nyo yon. Kung ayaw nyo, end live na tayo. No? Paano i-document yung buhay na nakaka-increase ng credibility? Personal. Okay? Akala nyo lang mahirap, pero simple lang. Unang-una na pwede nyong i-document, document what you currently do. Nagtatrabaho ka ngayon, o estudyante ka. Document mo. Document mo kung anong natutunan mo sa school ngayon, anong realization mo sa araw na to. At kung sa trabaho naman, i-share mo anong experience mo bago ka na-hire dyan, i-share mo sa mundo kung anong ginagawa mo dyan, paano makapasok dyan. Kung nag-abroad ka, anong buhay mo sa buhay OFW ka. At kung ano yung sinishare ko sa inyo ngayon, sinishare ko din kung ano yung ginagawa ko, yung lately. Yun din yung trabaho ko. Yung nagtuturo ko sa inyo ng actual QuickBooks at saka accounting, yun din yung ginagawa ko. Because I document what I currently do. At nag-document lang ako na pagkatiwalaan nyo pa ako. Nagka-upload pa ako. Nadagdagan pa yung credibility ko personal. Kaya wag na wag nyong kakalimutan yan, number 1. Just document what you currently do. Huwag mo nang i-overthink yan na mag-iisip ka pa, ano kayang i-content ko ngayong araw? Wag. Ano yung ginagawa mo in a daily life basis? Yun na yun. No? Kaya nabibilib tayo sa mga OFW na nagbablog. A day in my life as OFW dito sa United States. Ano, di ba? A day in my life as a factory worker dito sa Australia. A day in my life as a butcher dito sa Australia. Alam nyo, ganun kasimple lang yung content nila. Pero hindi natin namamalayan na they are very credible person because of what they do. Kasi nagko-content sila at ginagawa nila yung part nila. Gumagawa sila ng content kung ano lang yung ginagawa nila. For example, VA ka. For example, pag VA ka, anong daily routine ko as a VA? So, morning, nag-aayos ako ng pagkain para sa mga anak ko, and then matutulog ako kasi shift ko pa mamayang gabi. Pagkagabi, umaga ito yung ginagawa ko. Magse-separate ako ng emails, magsusort ako ng emails, magdo-document ako, meetings gantong oras. Ganun lang. Malalaman ng internet na unang-una anong ginagawa mo. Malalaman din ng tao na nakikinig sa iyo at nanonood sa iyo na alam mo yung ginagawa mo. Kasi you are confident showing it to the world and sharing it to the world kung anong ginagawa mo. Dagdag credibility. Okay? Ganun simple. Okay, yan yung number 1. Document what you currently do. Pangalawa, document what you know. Yun. Diba? I-document nyo lang anong nalalaman nyo. Guys, alam nyo ba paano i-reset ang cellphone? Upload nyo yan sa YouTube. Maraming manonood nyan. Alam nyong mag-set up ng computer. So, tuturo nyo. Document nyo, guys, ganito pala mag-set up ng computer. Hindi, lahat tayo sure ako, may mako-content tayo na kasi may nalalaman tayo. Mag-drawing, mag-video edit, at kung ano pa yung tinuro ng mga parents nyo nung mga kabataan nyo. Promise, ayaw nyo kasi maniwala eh. Ayaw nyo maniwala. Pero trust me,
That's one of the documentation na nakakadagdag ng credibility mo as a person. Just blog or just document what you know. Ang ginagawa ko, nagsishare ako ng experiences ko at saka yung personal or technical parts kung ano talaga yung ginagawa ng isang bookkeeper. Nalaman nyo tuloy na alam ko yung bookkeeping. Paano kayo malalaman ng mga prospect client nyo, yung mga future clients nyo na alam nyo pala yung bookkeeping if you don't show it to the world that you know bookkeeping? And hindi lang yun yung basihan kung paano ka ma-hire ng client. Babasihan din kung alam nyo ba talaga yung ginagawa nyo. At walang iba yan. You just have to document what you know. Kapag talaga tinignan nyo yung oldest videos ko sa YT, talagang matatawa kayo. Pero isa yun sa mga pinaka-solid na documentation ko sa buong buhay ko. Yung 4 years ago na mga uploads ko about sa QuickBooks Online. Kasi isa yun sa rason kung bakit ako nagkaunang client. Okay. Pangatlong pwede nyong i-document. Document what you believe is right. Manindigan ka. Document mo kung ano sa tingin mo ang tama. Manindigan ka. Hindi. Dapat talaga itong pula, dapat dyan sa taas. Joke lang. Manindigan ka. Ako, napaka-public ko when it comes sa kung anong pinaniniwalaan kong tama. Malalaman nyo yan kapag nag-i-scroll kayo sa mga social media ko. Malalaman nyo anong paninindigan ko sa kung ano ang tama para sa akin. Because that's our way. That's our way na ipakita sa internet, ipakita sa mundo na we are very authentic person, na tao din tayo, na may pinaniniwalaan, na may paninindigan, na alam natin anong tama sa mali, at tayo ay tao na gusto natin maging moral good at maging maayos yung mundo based sa kung ano sa tingin natin ang tama. Ganun lang. Sabi ni Sarah VA, nahihiya kasi ako mag-share sa social. Yun kasi ang rason kung bakit tayo nahihirapan at nahihiya. Because, nahihiya tayo because we think na may manonood sa atin. Because we really think na may pa kayong ibang tao sa atin. Sabihin ko sa inyo, wala. Isipin nyo na lang, you are just documenting what you know, what you currently do, at what you believe is right. Rafi, magkaiba pa bookkeeping sa tax compliance? Yes, magkaiba. Huwag mo isipin na nag-upload ka para mag-abuse. Isipin mo just to document what you know, what you currently do, at what you believe is right. Wala naman akong pake, kahit na walang manood sa akin dito sa TikTok ngayon. Kahit walang manood, hindi ko isi-stop yung pag-live ko ngayon. Kasi, naka-record naman to, i-upload ko naman to sa YT. Sobrang sayang kaya magsalita ako dito. Kahit walang manood, wala akong pake. Ang importante na document ko to, alam ko na shinare ko na to. Kung hindi nyo to nakita, hindi ko nakasalanan. Hindi ko nakasalanan na, alam mo pala yung pagko-content, ba't ginigatekeep mo sa amin? Hindi, ganito lang kasimple yung ginagawa ko sa buhay ko, sa pagko-content ko. Ngayon, wala na akong bigat sa loob na hindi ko shinare yung ganyang bagay. Shinare ko na sa inyo eh. Okay. Pang-apat na pwede mong i-document. Pang-apat is, you just have to document what's your future vision. Yun. Iba dito sa community natin, ng mga bookkeepers, sinusundan ako o nagjo-join sa community because they are inspired of what I see for the future. May nakikita kasi ako sa unahan, no? Na pwede nating magawa para maayos yung ating
current setup natin. Basta, hindi ko muna sasabihin yan. May nakikita ko in the future at pinaniniwalaan ko na tayo yung gagalaw doon. Alam nyo, si Jesus Christ, isa sa mga factor kung bakit sinusundan siya is because mostly sa kanyang mga sinasabi ay futuristic. Diba sinabi niya, kakaroon ng WAR sa mundo. Pero hindi pa yun yung pinaka-final na mangyayari. It's just the beginning of the world chaos. Futuristic siya. Alam niya kung anong mangyayari. Prophesied na. Sinusundan siya o namamangha yung mga tao sa kanya because of kakayanan niyang makakita ng future. O at least sharing just what do you think what will happen in the future. Para sa akin, example, mapapalitan ba ng AI ang mga bookkeepers or accountants? O tatanungin kayo niyan. Pwede mo namang i-share yan yung insight mo. Para sa akin personal, ako to. Para sa akin personal, ang bookkeeper, may task ng pagiging bookkeeper ang mapapalitan ng AI. Alam nyo, nakakakilabot ang AI for some reason. Bakit? Nag-pull out lang ako ng data, tapos binato ko sa Claude, financial analysis ko. Detailed pa sa akin mag-analyze yung Claude. Pero, hindi ko inisip na ganun. Inisip ko na it's one of my edge na mabilis na makapag-send ng report sa mga clients. The same time, mapasaya yung client. Mapapalitan ba? May mga tasks na mapapalitan, pero how you communicate to your client, how would you relay the information, and how would you maintain your relationship sa client mo is one of the very important factor para ma-retain mo yung client mo. And AI cannot produce human relationship. Hindi napapalitan ng totoong kwento at totoong authenticity as a tao. Hindi magagawa ng AI yan. Kasi tayo ay tao. Sila ay AI. So, more likely, para sa akin, possible may mga tasks na pwedeng mapalitan. Pero, ikaw as tao na bookkeeper sa accountant, there are some parts of accounting na hindi pang pwedeng ipalit sa'yo. I-share mo lang kung ano sa tingin mo ang mangyayari in the future. Guys, sasabihin nyo lang sa sa video nyo. Guys, grabe na yung nangyayari ngayon sa mundo, no? Pero sa akin personally, ito yung nakikita ko in the future na mangyayari. Kaya huwag kayong mawalan ng pag-asa. Warang ganun. Walang mali sa pag-share ng nakikita mo in the future. Walang mali doon. You just gave the world the idea na you have the sense of future. May pananaw ka. Yung mga sinasabi ko sa inyo. Okay? Bakit ko ba sinabi or bakit ko ba sinishare to sa inyo? Bakit ko ba sinishare na dapat tayong mag-content or dapat nating i-document ng in a very simplest way form of documentation ng ating buhay? Because I believe yung pagdo-document natin, balik pa rin sa atin yun. Sinabi ko sa inyo, document what you currently do. Anong benefit makukuha nyo doon? I-document mo lang kung ano yung currently na ginagawa mo through video and through in any way of publishing it. Sinasabi mo na rin sa mundo na alam mo yung ginagawa mo. At sinasabi mo na rin sa mundo, nasan ka ngayon? And it adds up sa credibility mo as a person. Sino ka ba maniniwala sa alam mong ginagawa na tong bagay na to? O sa taong hindi mo alam na ginagawa yan? Ako as someone na consumer din
mas bumibili ako at mas bumibilib ako at mas naniniwala ako sa mga taong nakapublic, sa mga taong pinapakita sa mundo ano yung ginagawa nila. Again, bakit kayo nag-join sa community natin? Bakit nyo pinagkatiwalaan personal? It's because I show to the world, I show to you, just by documenting myself on what I currently do, na freelance bookkeeper ako. Kung gusto mo rin maging freelance bookkeeper, edi makinig ka sa mga sinasabi ko paminsan-minsan kasi may matutunan ka. The very purpose, just to document what you currently do, ang effect, mas nadagdagan ng credibility mo as a person in a professional way. Ano pa? What you know. Just document what you know. Bakit ko sinishare yan? Kasi same. Same ng sinabi ko kanina na just by documenting what you know, you just let other people kung ano yung kaya mong gawin. O ano yung mga nalalaman mo. Ma-intellect ka ba? O basura lang yung manalalaman mo. Kasi hindi mo rin mag-gauge na yung mga nalalaman mo ay may silbi o wala kapag hindi mo siya dinocument. Minsan may nare-realize ako pag nado-document ako, pag nagsusulat ako. Napaka walang kwenta pala ng idea na to. Hindi mo marirealize na walang kwenta siya unless you do the documentation. Kasi you are forced to think kapag nagdo-document ka. Especially itong ginawa kong libro. Nawala yung copy ng libro ko. Kaya na lang, hindi, parang nawala. Pero lang yun dito eh. Ito. Ito, may ginawa akong libro. Well, dino-document ko tong libro na to. Nagsusulat ako. Ang dami kong na-realize na napakaulang kwenta pala ng prinsipyo ko na iniisip dati. Kasi, nag-document ka lang. Nag-iisip ka kasi. At kapag nag-iisip ka, doon mo marirealize yung mga bagay-bagay. And, just by documenting and publishing it to the world, you let other people na malaman kung malalim ka ba talagang tao, may bitaw ka ba o wala. And syempre, yung kaya nyo lang i-public na mga bagay. Ayun, para sa inyo din yan. So, same sa what you believe is right and document what your future vision. So, you just let other people kung anong pinaniniwalaan mo and you just let other people na may sense of future ka. Kinishare ko to, it's because it's one of the way that I really believe, pinaniniwalaan ko talaga, na just by doing these things, simple things, it will add up sa pagiging credible mo as a person. Aminin nyo man o sa hindi, pero napakalaki ng tiwala nyo sa mga vloggers, sa mga influencers. Bakit tayo nabibilib sa kanila? O bakit tayo naniniwala sa kanila? It's because they're publishing or they document their part of their life and somehow we find it relatable, we find it inspiring, and we find it we find it very interesting. And just by documenting this life, just documenting those simple things na sinabi ko sa inyo i-document nyo, talagang sure na sure ako, madadagdagan yung credibility nyo sa buhay nyo. And just by simply doing those things, okay na. Alam na ng tao na, VA bookkeeper pala tong tao na to. Alam ko na magaling to sa accounting. Okay, alam ko na masaya siya sa ginagawa niya. Okay, nasa tamang lugar pala siya. At least alam ko na yung anong klaseng tao to. Hindi para ikasikat niyo yung sinasabi ko. Sinasabi ko lang yan just to add your credibility as a person. It's because walang iba or walang ibang edge ngayon yung workforce market, but credibility na ang labanan. Sinasabi nila,
sobrang ikli na lang or sobrang bumababa yung employment rate ng Pilipinas. May crisis din naman sa mga may crisis din naman sa part ng mga nag-a-apply ng trabaho. Hindi lahat credible. Hindi lahat magaling. Hindi lahat alam yung ginagawa nila. And just by doing these things na dinodocument nyo yung buhay nyo, binaypass nyo na yun. Maniwala kayo sa akin, just by doing these things, may mag-i-inquire at may magre-reach out sa inyo. Promise. Nag-resign ako dati sa Davao City na work ko. It's because while I do the content and while I share what I know and what I believe when it comes sa I just document what I know when it comes to accounting. Yun yung reason kung bakit napunta ako ng Cavite, nagka-client ako ng Malolos, kahit na taga Mindanao ako. It's because they reach out to me. Kasi the more you document, the more you publish yourself, wala kang ibang choice. But yung network mo, pa-increase lang ng pa-increase. Maniwala kayo sa akin. Again, kung gusto ko man, kung may gagawin man akong isang bagay, kapag nagsisimula pa lang ako sa buhay, do-document ko lang yung buhay ko. Ayos? Alam kong may natutunan kayo sa ngayong araw. Alam ko nagbe-make sense ang mga sinasabi ko. Because ganun lang talaga. I am just very confident na yung sinasabi ko may sense. Kahit hindi kayo mag-comment, kahit hindi kayo mag-like, alam kong may sense ang sinasabi ko. At alam kong may natutunan kayo. Okay? Yun lang naman ang gusto kong i-share sa araw na to. Maraming salamat sa pagtambay. At before kayo before kayo mag-leave, let me offer a prayer. Okay? Lord Jesus, maraming salamat Lord sa napakagandang gabi at napakagandang session na binigay mo sa amin. Maraming salamat Lord na ikaw palagi nagbibigay ng guidance. Maraming salamat Lord sa mercy and love mo sa bawat isa. Maraming salamat Lord sa gift of life. Maraming salamat Lord sa inspirasyon, motibasyon, sa lahat ng mga bagay na ipinagkatiwala niyo sa amin. Lord, nagpapakumbaba kami sa aming mga sarili, patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan, sinasadya man o hindi. Always remind us Lord na kailangan ka namin sa lahat ng aming mga ginagawa kasi useless lang po ang aming mga ginagawa kung hindi ito naayon sa kalooban niyo. Always remind us Lord na to keep our humility and i-maintain namin Lord ang aming pagpapakumbaba sa lahat ng ginagawa namin. And Lord, maraming salamat sa blessings, maraming salamat sa lahat. I pray Lord sa lahat ng mga nakikinig dito, if they are looking for a job, if nag-aaral pa sila sa mga papasuko nila, o nag-aaral pa sila in general ngayon Lord, I pray, Lord, na bigyan niyo po sila ng heavenly knowledge and wisdom. Equip them, Lord, sa real world na maging handa sila sa mga harapin nilang mga pagsubok at the same time, maging handa sila sa mga trabahong papasukin nila o sa mga career na ipe-penetrate nila, Lord. And I pray din, Lord, sa mga equipped na, sa mga nakapag-aral na at ready nang i-dispatch, Lord, ready nang magkaroon ng client, magkaroon ng employer. I pray, Lord, na bigyan niyo po sila ng opportunity para po makatulong sila sa kanilang mga sarili, para sa kanilang mga pamilya. Same time, Lord, makamobilize po sila sa mga gusto nilang gawin dito sa mundong to. Maraming salamat po, Lord, sa mga opportunities. Maraming salamat sa buhay na masaya, may community, may pagmamahal. Maraming salamat, Lord, sa buhay na andyan ka palagi at sa buhay na may pangarap at may desire na gumawa ng mabuti dito sa mundo. Always remind us, Lord, na to do good and always remind us, Lord, na lahat ng gagawin namin ay naayon sa kalooban niyo.
Lahat ng ito ay binabalik namin, pinapasalamatan. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Magandang gabi sa ating lahat. Mahal na mahal ko kayo. Join kayo sa ating Discord community at kita-kits po tayo sa susunod nating live. Maraming salamat. Paalam at I love you all. God loves you at mabuhay ang Pilipinas.